Ito po yung mga kwento ng pagsisikap. Kaya tinawag ko itong ama bilang biktima ng OFW. Madalis nating naririnig ang salitang sakripisyo at walang sino man ang mas nakakaunawa nito kundi ang ating mga ama. Lalo na ang ating mga overseas Filipino workers. Isipin niyo po ilang milyong tatay ang lumalayo sa kanilang pamilya, nagtatrabaho sa malalayong bansa sa ilalim ng iba't ibang kultura at kalagayan para lang mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanilang mga anak. Hindi madali, mga kababayan, ang mag-isa sa ibang bansa. Malayo sa yakap ng asawa at anak, lalo na tuwing may okasyon tulad nitong Father's Day na taon-taon po ay ipinagdiriwang. Mayroon tayong isang kwento mula kay Mang Tonyo. Isang ama na nagtrabaho bilang construction workers sa Middle East ng higit 15 taon. Imagine, 15 taon siyang nagtrabaho doon. Sa init at pagod ng disyerto, ang tanging nagbibigay sa kanya ng lakas ay ang larawan ng kanyang pamilya na nakalagay sa kanyang wallet. Uso po ba ngayon sa mga tatay, sa mga ama, yung paglalagay ng larawan ng inyong mga anak sa inyong mga wallet? Matanong ko nga po sa inyo, i-comment niyo po dyan. O bawat latay ng semento, bawat patak ng bawis, ay sabi ni Mang Tonyo, para sa pag-aaral ng kanyang mga anak. At para sa pagbuo ng kanilang pangarap na bahay, di ba? Marami nangangarap ng magkaroon ng sariling bahay. Kasi sa Pilipinas, mahirap pong kunin yan di ba? Kung ikaw ay pangkaraniwang manggagawa, hindi ka kurap, hindi ka gumagawa ng illegal, ay mahirap mong kunin yan, yung makabuo ka ng sarili mong bahay. Hindi mo rin mapag-aral ang iyong mga anak. Kaya ginagawa ng mga etatay na kahit hindi nila alam yung kanilang kalagayan pagdating sa ibang bansa, lalong-lalo na doon sa Saudi, yung mga delikadong lugar na doon ay maraming mga iba yung kanilang kultura, lalo yung kanilang relihiyon. Hindi naman siya physically naroon sa bawat graduation o kaarawan. Ang kanyang pagmamahal at pagsisikap ang nagbibigay ng pundasyon sa kanilang buhay. Yan po ang tunay na bayani para sa akin. Ang ama na handang isakripisyo ang kanyang sarili para sa kapakanan ng kanyang pamilya. Anyway, magandang umaga po sa lahat ng mga kababayan natin nakatutok dito sa Mabuhay Radio, sa ating YouTube channel, maging sa ating Twitter account. Naka-open din po tayo sa ating website at siyempre dito sa official page ng Mabuhay Radio. Ito pang isang magandang yung para sa mga fathers, sa Father's Day, sa mga tatay, itong inawit ni Ogie Algacid bago nating puntahan yung kwento sa pagtataguyod. Tinawag kong ang solo parent na ama. Ang pangalawang kwento ng pagtataguyod na tinawag kong ang solo parent na ama. Hindi lang po OFWs ang may kwento ng sakripisyo. Paano naman ang mga tatay na nag-iisang tumatayo bilang magulang? Ang mga solo parent na ama na sabay ginagampanan ang papel ng ina at ama
sa kanilang mga anak. Mayroon po tayong kwento ni Tatay Bong o isang driver ng jeepney na nag-isang nagtataguyod sa tatlo niyang anak matapos pumanaw ang kanyang asawa. Ang sabi niya, tuwing umaga, bago siya bumiyahe, pumalaot, nahahanda niya ang baon at damit ng kanyang mga anak. Siyempre, yung uniforme. Pagdating daw ng gabi, gaano man siya kapagod sa maghapong biyahe, pagmamaneho, sinisiguro niyang may hapunan sila at nakakatulong sa assignment ng mga bata. Tinutulungan din daw niya sa paggawa ng assignment ang kanyang mga anak. Hindi biro ang maging solo parent, mga kababayan. Dobleng pagod, dobleng responsibilidad, dobleng pagmamahal ang kailangan mong ibigay. Pero para kay Tatay Bong, ang sabi sa akin, at sa lahat ng tulad niya, ang ngiti at yakap ng kanilang mga anak ang kanilang pinakamalaking gantimpala. Sila ang patunay na ang pagmamahal ng isang ama ay walang limitasyon at kayang lampasan ang anumang hamon.